Una po sa ating mga balita, tumulak si Pangulong Aquino patungong Japan para dumalo po sa Japan-ASEAN Summit sa Tokyo. Umalis kaninang umaga ang Pangulo kasama po ang kanyang delegasyon. Ayon kay Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., naglaan ng pamahalaan ng 15 milyong piso para sa nasabing biyahe ng Pangulo. Sa kanya pong departure speech, sinabi po ng Pangulo niyang mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas at ng Japan. Nag-uulat si Elena Luna, live mula sa Palasyo ng Malacanang. Elena, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, Kirby. Kasama tayo kaninang umaga sa mga nag-cover sa pag-alis ni Pangulong Aquino papuntang Japan sa Terminal 2 Airport ng Philippine Airlines. Ayon sa tanggapan ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., nasa 57 ang opisyal na bilang ng delegasyon ng Pangulo. Ilang mga cabinet officials ang nakasama din natin kaninang umaga nang umalis ang Pangulo ng 9 a.m. Nadalo si Pangulong Aquino sa ASEAN-Japan Commemorative Summit na gaganapin sa Tokyo, Japan. Bukod sa pagtupad ng tungkuling makiisa sa summit bilang kasapi ng ASEAN, ito rin ang nakitang pagkakataon ng Pangulo para personal na pasalamatan ang mga bansang tumulong sa Pilipinas sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Sa pagkakataon nga pong ito, tutungo rin tayo doon upang iparating ang ating pasasalamat sa mga karatig bayang dumamay at nagpaabot ng ayuda sa Pilipinas nitong mga nagdaang sakuna. Tunay nga po na sa panahon ng time nating pangangailangan, ipinaramdam nila, hindi tayo nag-iisa. Ito po ang mga dividendo ng marangal at mahusay nating pakikitungo at pakikipag-ugnayan sa ating mga kaalyado at kaibigan. Isipin na lang po ninyo, bago pa man humagupit ang bagyong Yolanda, nakapwesto na ang mga kawani ng ASEAN Center for Humanitarian Assistance o AHA sa Pilipinas upang sumaklolo at magbigay ng kalinga. Mula naman po sa bansang Hapon, bukod sa milyon-milyong dolyar na donasyon para sa mga biktima ni Yolanda, nagpadala rin sila ng mga aircraft, malalaking barko, medical teams at mga miyembro ng kanilang self-defense forces upang mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga sinalanta. Layon din ng Pangulo na paigtingin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Ang Japan ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas at ang nagkaloob ng pinakamalaking official development assistance para sa bansa. Kaya naman lulubusin natin ang pagkakataong makapanayam si Prime Minister Shinzo Abe upang magpasalamat sa kanyang mga kababayan. Bukod dito, tatakayin din natin ang pagpapalakas ng ating ugnayan para sa pangmatagalang kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa rehiyon. Sa pakikipag-usap naman sa mga negosyanteng Hapon, taas noon nating ilalatag sa kanila ang mga pagkakataon kung paano pa nila mapapalawak ang kanilang mga negosyo sa ating bansa. Sinabi rin ng Pangulo na espesyal din niyang sadya sa bansa ang pakikipagkita sa mga Pilipino doon. Alam po natin mayroon silang mga agam-agam at pag-aalala dahil sa mga nagdaang kalamidad. Kaya naman sisiguruhin natin sa kanilang ginagawa ng gobyerno ang lahat ng ating makakaya upang mapabilis ang rehabilitasyon at pagbangon ng mga pamayanang pansamantalang pinabaksak ng trahedya. 4 na oras, Kirby, ang biyahe mula Maynila hanggang Tokyo. Kaya bandang 1:00 ng hapon ay inaasahang magta-touchdown na ang eroplano ni Pangulong Aquino sa Japan. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena Luna.